natin si Undersecretary Claire Castro, Presidential Communications Office. Yusek, magandang morning. Si Johnson po and Robert Good sa morning DZMM. Good morning, Yusek. Good morning, Johnson. Good morning, Robert. At sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong programa. Good morning po. Morning, Yusek. Yusek, unahin na po natin yung issue ng ICI. Ano ba talaga ang mangyayari sa ICI? Gayong ang natitira na lamang po, Chairman, Special Advisor at yung mga staff po nila. Tuloy pa rin po yung pag-iimbestiga. At hindi naman din po mawawala ang kanilang ang sipag. No? Kahit sabihin natin na si Commissioner na lang, si Chair na lang, si Reyes po, or Justice Reyes. Nandiyan dyan, including po ang Special Advisor, nandiyan pa rin po. At tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga kasi dumarating din po yung mga ibang dokumento o yung ibang mga nagsasampa ng kanilang complaint para pumaaral. Opo, pero ang sabi nung ilan Yusek na nag-o-observe, ay paano gagana pa ang trabaho ng ICI kung ang natitirang opisyal na lang, ang Chairman, Special Advisor, wala bang planong mag-appoint ang Pangulo ng kapalit ng dalawang nag-resign? Sa ngayon po, hindi po napag-uusapan kung tatalaga pa po ang Pangulo ng replacement para sa ICI dahil meron naman po na pinaplano na isa batas ang pagkakaroon po ng Independent Commission. At nandyan naman din po, at sinabi din po ng Ombudsman na tuloy-tuloy po ang kanilang pag-iimbestiga. So parang hindi naman po magkakaroon ng gap. Yusek, hindi naman po ito nangangahulugan na kasi baka ang dating or ang optics na tinatawag natin sa publiko, wala nang gana ang Pangulo kaya pinababayaan na lang niya magsipag-resign yung mga nasa ICI na tapos wala rin naman pinalit. Sabi ko sa inyo baka ganun ang sabihin nila, Yusek. Ano po ang tugon ng Malacanang dyan? Hindi po ganon. Kasi sabi nga rin po natin, nandyan po yung mga investigating bodies. Nandyan po ang DOJ, nandyan po ang Ombudsman, tumutulong ang NBI, tumutulong ang PNP, nandyan din po ang DPWH. So wala naman po mawawalan ng kumbaga yung sipag, yung enthusiasm to do the investigation. Nandyan pa rin po yun. Ang ICI po kasi kinrate ito para makatulong po mag-gather ng documents. So hindi naman po pinababayaan ang trabaho ng DPWH, ng NBI, PNP, Ombudsman at DOJ. So hindi naman po ito magiging problema. Yusek, ibig bang sabihin, nakita ba ng Pangulo na yung bulk ng trabaho ng ICI ay nagawa na niya? Kaya ngayon, kumbaga not in a hurry para magkaroon ng replacement, pero continuous pa rin yung trabaho ng ICI. Kasi nasimulan kumbaga yung paano to simulan, nagawa na Diba? Tapos sabi nga rin po ni ICI Commissioner Fajardo, ni Secretary Babe Singson, yung mandato po nila, natapos nila yung trabaho nila. Kaya base sa kanila nagawa, finish, accomplish yung kanilang naging papel. So, tingin ko nandun yung momentum. At babanggitin ko rin po yung sinabi ni Mayor Vico Soto, yung momentum nandiyan po na kumbaga nasimulan, gumagana na po. So, tingin ko with that, nakita naman din po ng Ombudsman DOJ kung gaano kahalaga na mas mabilis ang pag-iimbestiga. So, tingin ko po wala man nagiging problema sa ngayon. Opo. Yusek, anong sagot ng palasyo dun sa tanong ng ilan na nag-o-observe ho sa ICI sa tanong na meron pa kayang ICI pagpasok ng 2026 considering na ang budget na ibinigay po ng pamahalaan sa ICI ay hanggang December 30, 2025 lang? Ayoko po mag-speculate hindi ko po masasabi. Hindi po kasi napag-uusapan kung hanggang December 31 lang yung ICI. So wala pong nababanggit sa amin, hindi na pag-uusapan na hanggang December lang. So hindi ko po masasabi. Opo. Nakikita ba natin, ibig bang sabihin, Yusek Claire, kasi sa Senado at saka sa Kamara, sabi nila right after nitong budget, ang focus na nila yung pasado sa panukalang batas na kahalintulad po dyan sa ICI, yung Independent People's Commission. So ito ba yung inaasahan natin na papalit dito sa ICI na ito kaya hindi na tayo in a hurry para palitan yung dapat palitan at ponduhan yung institution? Yun po ang pagkakaalam ko, yun po yung tinutumbok ng Pangulo dahil nga priority bill po ito.
So inaasahan po talaga magkakaroon ng batas patungkol po sa pag-create ng independent commission. Ang ayaw lang po ng Pangulo at ito yung napag-usapan sa LEDAC, wag lang po sanang magkaroon ng overlapping ng jurisdiction ng Ombudsman, DOJ at saka po Opo. ng independent commission. Kasi baka kumbaga magdoble-doble yung kanilang trabaho at Baka ma-question. magagawan pa, oo. Yes, mag-agawan and at the same time ma-question po yung constitutionality nito. Ayaw naman po ng Pangulo ng gano'n. Opo, Yusek, hindi ko alam kung napag-usapan na rin po ito, pero in case na maisabatas po yung Independent People's Commission, bagamat ito'y prerogative naman ng Pangulo, sinong iluluklok dun sa magiging bagong Independent Commission, kasama ba sa naikukonsider pa rin na manatili sa pwesto si Chairman Andres Reyes Jr.? Hindi ko po masabi sa ngayon. Hindi rin po na pag-uusapan. So ayoko po sabi na oo, hindi. Kasi nasa Pangulo po yan. Sabagay. Sige, Yusek, maiba ho kami Doon ho sa issue ng Cabral Files na binabanggit po ni Congressman Leviste na meron daw 5 cabinet secretaries na allegedly ay nakinabang or tumanggap doon sa mga maanumalyang flood control projects. Anong sabi ng Pangulo? Okay, ang Pangulo naman po in general, kung dapat managot, hindi po ba dapat na managot? Kung sinong sangkot, dapat mapanagot. So kung ano po yung tutubukin ng ebidensya? Hayaan lang po natin na mag-imbestiga dito at kung anong tutumbukin ng ebidensya, di sampahan po ng kaso. Yusek, dahil lagi pong nababanggit yung Cabral Files, kung paano nakuha and all, iniutos ba or ikinukonsidera ng Pangulo, number 1, utusan ang DPWH si Secretary Vince na sige na nga, para matapos yan yung sinasabing Cabral Files na yan na under naman ng DPWH as an institution, ilabas nyo nga at pagtingnan natin or kahit not necessarily sa publiko, sa Pangulo, isubiti sa Pangulo para makita din niya kung meron man. Actually, ganito po yan. Sabi po kasi ni Sec Vince, hindi po niya nakikita yung dokumentong tinutumbok ni Congressman Leviste. So, kung ano man yung Cabral Files na ito, hindi po aware si Sec Vince kung ano ito. So parang ano yung ilalabas ng DPWH kung anong particular na dokumento, hindi niya alam. At kung pansinin niyo po, ito napansin po namin, di ba may nilabas po na email? May email, parang September pa daw. Yeah, October 1. October, sorry. October 1, 2025, ipinost ni Congressman Leviste yung letter niya asking for a copy yata ng 2026 proposed budget, including yung na-revise na NEP, lahat patungkol sa 2026 budget. Now, doon sa letter niya, mapapansin niyo po na in-example niya yung 2025 budget DPWH list. So, at meron din po siyang letter or parang statement na sinasabi niya, kinukumpara po lang po namin to Sa statement sinabi niya na na-checkmate niya si Sec Vince because of that email. So doon sa sample na binanggit niya, it's the fiscal year 2025 DPWH budget list. Pero, kaya lang po pero, doon sa sinabi niya, sa email niya, yung DPWH budget list na yon, it was handed to him by Secretary Bonoan. So walang Dizon pa na pumapasok? Hindi po niya binanggit. Okay, ito kung titignan niyo po, ang sabi niya, na-checkmate niya si Sec Vince because of that email dated October 1, 2025, right? Opo. And then, so kung checkmate niya yun, ibig sabihin yung DPWH budget list, yung ba yung sinasabi niyang Cabral Files? Kasi checkmate daw po niya So kung if it is the same Cabral Files na sinasabi niya, referred to as DPWH budget list, so sino ba talaga ang nagbigay? Kasi yung Cabral Files, sabi niya si Yusek Cabral nagbigay. So if he's preparing the same document as DPWH budget list, how come it was given to him or handed to him by Secretary Bonoan? Ay wala na si Binoan sa pwesto. Ano ba dokumento pinag-uusapan na natin dito? Pero just the same, Yusek, just sa mga nakikita nyo na yan, syempre, you will go into details, Pero ano ang nakikita ninyo dito? Anong meron with Kong Leviste? Bakit umabot sa ganito? Yung mga sinasabi niya? Actually, hindi namin alam kung bakit.
Hindi rin alam ni Sec Vince. Kasi sabi nga niya, how can he authenticate that document kung hindi pa niya nakikita? What was given to him, what was allowed to him, or allowed to him to be given by Secretary Vince, yung 2026 proposed budget. Not the 2025 budget list na handed to him, handed to Congressman Leviste by Secretary Bonoan and not Yusek Cabral. So, hindi namin alam kung saan nanggagaling yung sinasabi niya. Siguro dapat mas linawan pa niya. Mas linawan niya pa kasi nag-iiba po yung kwento eh. Kung sino nagbigay talaga ng dokumento, Secretary Bonoan, Yusek Cabral, when in fact, do sa email na October 1, 2025, never na-mention yung pangalan ni Yusek Cabral. So, hindi namin alam kung saan nagagaling si Congressman Leviste. Apo. Yusek, isang mabilis na lamang po. Meron na ba tayong assurance na by January 5 ay mapipirmahan na ng Pangulo ang ating panukalang budget for 2026? Depende po ito. Actually po, ang gusto po talaga ng Pangulo, hindi po ba ang sabi niya, gusto niya bago magtapos ang taon. Because he was expecting at that time, it should be December 23, na masasubmit sa kanya yung kopya ng Indol Bill para maaral in a week. But now, December 29, alam ko na-ratify yata po kahapon, right? Parang na-ratify. Napirmahan kahapon, ira-ratify po mamayang hapon ng Senate at House at ipadadala mamayang hapon inyo. din sa inyo. Oo, tanong natin is, kung na-ratify kanina, na-print na ba siya? Yun. Diba? I mean, depende po kasi yan kasi ang pagkakasabi sa atin, it should be at least a week para maisa-isa po yan dahil ang utos ng Pangulo po sa team at aaralin po nila, including the President, yung isa-isa, especially those changes na nangyari sa NEP. So talagang iisa-isahin po yan. Kung may kinakailangang ibibito. So at least 1 week, paspasan pa po yun. Walang tulugan niya para aralin po yun. Alright. So medyo nagtagal po kasi. Alright. Kaya Sige mukhang hindi po kakayanin yung gusto ng Pangulo. Kasi kung mamaya i-ratify, kailan Saka pala mapiprint, isasubmit sa inyo. hindi nakakayaning aralin hanggang December 31 to. Alright. Sige po. Yusek, dyan po muna. Maraming salamat sa oras po ninyo. Maganda umaga po. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you, ma'am. Happy New Year! Bye-bye! Bye-bye po. Undersecretary Claire Castro.